Welcome back mga kamats, mga kaibigan, to another Boy Dila content. So, nasundan natin tong storya na to and eto na yung conclusion siguro nito. Kumbaga, ito yung last round. Final round. Fight! Parang magkakarati no? Boy Tapang versus Boy Dila. Fight! So, eto na po yung storya. Anuhin natin. Putik, ang tangkad ni Mayor. Tila bagay na kayo ko. Parang nanonood ng laban ng gagamba. joke lang. So, ano bang nangyari dito? Bakit nagkabati-bati ito? Siguro, mas maganda kung babasahin natin yung post ni Mayor. Noong nagbigay si Lester ng public apology, binanggit niyang gusto niyang makaharap yung rider na binasa niya upang makahingi ng paumanhin personal. Okay, so bakit naging ganito yung nangyari, mga kamatis, mga kaibigan? Kasi nga po, kailangan maging complainant itong rider na to. Itong itong kulay blue yung buhok. Ewan ko kung bakit kulay blue yung buhok. Kita mo, nakapikit pa. Damang-dama, parang humihigop ng sabaw. Hindi, kailangan kasi niyang si Gojo daw yun. Si Gojo pala yung rider no? Ganun talaga. So, ganito yung sistema nito. Dapat kasi, kung tutuluyan tong si Boy Dila, yun nga, dapat mag-complain dito yung rider. Hindi nag-complain. Nagbate. Yes! Yung ngiti ni Mayor no? Akala ko ba tuturuan yun ng leksyon na hindi niya makakalimutan habang buhay. Mukhang, well, siguro, pwede happy ending, yan yung pero mamaya babasahin natin yung mga komento nyo rito. Pero ini-explain ko lang kasi sa inyo. Kailangan kasi may complainant. Ang complainant dito, itong lalaki na to. Kung hindi siya magko-complain, wala, di ba? So kahapon pumunta po si Manong Rider sa aming tanggapan at na araw na po ngayon, nagkaharap na si Lester sa ating opisina. Humingi si Lester ng paumanhin kay Manong at Rider at hinandugan niya ng helmet at kapote. Tinanggap ni Manong Rider ang paumanhin. Yun na. So tapos na yun kasi nagsorry na Kung hindi niya tinanggap yun, tutuloy yung kaso. Or pwede na siyang mag-file kung ano man yung i-file niya. Whether it's unjust vexation or kung may nasira man, it doesn't matter. Kailangan talaga ay ma-file ng tawag dito. Kailangan muna may complainant. Naway nagsilbing leksyon ito sa ating lahat. Parati tayong magbibigay ng respeto sa kapwa. Huwag tayong gumawa ng anumang bagay na maaring makasakit sa ibang tao, physical man o emosyonal. So GG. GG na. Well, yung iba sa inyo parang nakukulangan sa ginawa ni Mayor kasi dapat daw ay mas pinaigting yung tawag dito, pinaigting yung parusa. And I somewhat agree to that kasi ang lumalabas nito, it makes sense na gumawa ka ng kaguluhan sa mga ganyan. Or pag nag-meme ka, dire-diretso na talaga. Kita mo, gumawa ng hindi ka aya-aya si Boy Dila, pero na-rewardan siya. In the sense na, nakaharap niya si Mayor Zamora, nakaharap siya sa media, nag-viral siya, and now, meron na siyang napipintong vlogging career. Madadagdagan na naman ng mga walang kwentang bagay sa internet. Hindi, ako, nagiging totoo lang ako sa inyo. Kasi for the past few days, napapanood ko yung content nitong si Boy Dila at napaka-toxic niya talaga. Mostly nang linalabas niya prior to this pag-a-apology na to, pang-iinis sa kapwa niya. So, I don't feel like, hindi naman siguro siya magiging motivational speaker. So, kita nyo, ano ba kung nakakatawa man siya, dapat dati pa siyang nagwa-viral kasi nakakatawa na siya. Tandaan natin, nakakaasar siya, magkaiba yon. Diba? So, this is bordering Tito Mars na hindi nagsasalita. Or konti lang yung words na sinasabi, pero nakakainis talaga.
Now, I went to GMA7, ayan, kasi kapo-post lang nila 'to, tapos nagbabasa ako ng mga comments. Ayan, salamat Boy Dila, na-eliminate mo na si Diwata sa social media. Oy! May narinig nga pala ako kay Diwata. Siguro next time ko na ikukuwento sa inyo, iko-confirm ko pa. Pero it's not looking well. Yun lang yung sasabihin ko doon, walang clue. Galing ng publicity ng mayor nila, hugas kasalanan. Yun nga, yun pa. 'Di ba? Ayan, may nagba-Bible quote na naman. Wala tayong magagawa, nasa Christian country tayo or Catholic country tayo. Okay, hanap pa tayo dito. Siyempre, galing sa mayor ng regalo. Hindi. Kasi ganito yung virality na yan. Explain ko lang sa inyo. Kapag nag-viral ka, maraming lalapit sa inyo na ng mga tao para bigyan kayo ng sponsorship. Parang nakikiride dun sa virality nyo. Exactly what happened to Diwata. Best example yun. Lahat ng tao, inaabutan siya nung kung ano-ano, right? So, mula sa sakyan, bahay, kay Rosmar, naalala ko yun. Tapos yung mga makeup, anyan, ang dami niyan. Okay. Kapag ikaw ang binasa, lahat ng binasa mo lunod. I mean, let's not wish anyone a bad life. Ibig kong sabihin, wala nagkapatawaran sila Kumbaga, hindi na tayo, gusto man sabik man yung karamihan sa atin sa bawi, I guess we have to, the buck has to stop somewhere. I guess, kailangan na natin tanggapin at mag-move on dun sa naging resulta. Si Kuya, alam niyo yun, siguro, si Kuya parang it took him a while kasi iba talaga yung ganyang kalaking publicity. And some people ayaw nun, 'di ba? Pero yung leksyon na wala. Siguro ito na yung leksyon, 'di ba? Ang problema niyan after nito, kunyari natapos na tong media circus ni Boy Dila, tapos babalik na siya sa sa relative irrelevancy kasi lahat naman ng taong nagba-viral may relevancy yan. Depende sa sitwasyon, 'di ba? Kunyari may meme na sumika, halimbawa yung Diwata Pares overload. So kada may maiisip kang Pares, maiisip mo si Diwata. Na yon, kumbaga madidikit na yon doon. So siguro pagkabasaan maiisip mo si Boy Dila, 'di ba? Or pag may Dila. So in a way, babalik ka sa irrelevancy mo, pero you're still relatively relevant depending on the context, 'di ba? Pag macho dancing si Dante Golapa, pagka ano ba? Ano yung mga alam niyo na 'yon, pagka I live, I born, I die, 'di ba? Alam niyo pagka ganun na na may recall na sa tao 'yan. So, congratulations sa kanya kasi, well, yung social media circus na ginawa niya gave him a little bit of, well, hindi lang a little bit, a lot of clout. Ayan, si Mayor din. Center si Mayor doon. Actually, tingin ko mas beneficial to kay Mayor kung lalong-lalo na kasi, ang rinig ko kasi, according to people na taga doon din, na maraming nagde-defend kay Boy Dila doon sa San Juan. So siguro mas maganda ganyan yung ending kasi yung constituents mo na appease mo. And kaya ko na rin nasabi yan, sinususugan ko din yung mga tao sa comment section dito sa Facebook page sa YouTube natin. By the way, road to 400k na tayo. Baka naman i-like at subscribe na. Malapit na 'di ba? So eto, konsentidor na mayor, walang isang salita, wala daw siyang ginawang masama. Ayan, gonggong na mayor, sabi dito ng isang nag-comment, 'di ba? Apakabait, tapos konsentidor pala tong mayor na to. So maraming ganyan, bait ni Boy Dila. Meron pang may naalala ko sinabi naging abogado daw ni mayor si Boy Dila, gets mo? Kay Boy Dila pala. Useless din yung complaint, useless din kung yung complaint, papaareglo lang yan ni Mayor para hindi matuloy yung kaso.
Hindi, kasi ang gusto naman talaga ng kahit anong korte is magkaarigluhan kayo at magkasundo kayo, 'di ba? Kumbaga ayaw natin ng ayaw natin ng mahabang demandahan habang buhay na galit. Kasi itong mga ganito, let's be honest, temporary lang talaga 'to. Hindi ito nagtatagal forever. So ganun yung nangyari dito. Nagkapatawaran. Ako, in my opinion, sana man lang pinag-community service, sana man lang ni-reprimand ng totoo at hindi siya hinarap sa media ng ganyan. Kasi, alam mo yun, lalong, kasi, naging social media circus siya. Ako, syempre, hindi naman sa hindi ako natutuwa kasi kumita ako. Real talk lang. Yung mga kagaya ko nagbe-benefit dito sa ganito kasi meron kaming platform para iproseso 'tong mga bagay na 'to at gawin 'tong content. Eto, wala rin need pa irereklamo, so tuloy lang yung pamimiruwisyo, walang pagbabago yan. Paano kung, walang oras yung inabala niya, hindi alam ng lahat ng tao, magbibigay ng oras. Exactly, yan nga, kasi nga mahirap kasi yung magreklamo ka. Yung magfa-file ka, ta's mabibinbin yung kaso niyo, after 3 months maghi-hearing kayo, another 3 months maghi-hearing kayo. Puwedeng gano'n, puwedeng gano'n katatagal yan kasi hindi sila ang tawag yata diyan kung naalala ko ng tama, mga summary proceedings na lang yan, Kasi hindi siya gano'n na kalaking kaso. So alam mo yun, siguro all else ends well. Ewan ko, I don't really know what to make of it. Personally ako, siguro ko lang, kung personal na ako na hindi ako social media influencer, I'm kind of disappointed sa nangyari kasi parang walang lesson. Wala talaga, kasi kung iisipin mo, he got away with it and nakuha niya lahat ng benefits of the social media cycle. Now, ang sana lang kung gagawa siya ng content, sana may kabuluhan, okay? Hindi yung babalik siya sa pang-aalaska ng tao. Kasi pagka bumalik doon, wala tayong natutunan kung gano'n. Siguro hindi pa tapos yung storya. Let's see kung ano yung susunod na kabanata. Pero for this chapter, mga kamatis, mga kaibigan, I think it's already good to go na yan. Sabi nga ni Gojo Satoru, Gojo Satoru, Alwin. Yun lang naman, gege. Na Adwin, gege, mga lods. Gege, yung author.